Ayan, masyado na naman akong gaganahang magsalita niyan. Ang ganda ng harapan ko. Salamat po sa patuloy na pag-iisip kung paano po gaganda ang ating iglesia. Amen! Amen! Magandang umaga po sa ating lahat! Good morning! O, alam niyo na ang ating gagawin dahil na-miss natin ang isa't isa. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Good morning! Bless po natin sila. Ayan. God bless you mga kapatid. Ayan. Talagang namimiss natin ang isa't isa kasi once a week lang po tayo. Karamihan sa atin ay once a week lang nagkikita-kita. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At malapit na uli ang December kasi sa isang linggo ay December na po. Kaya meron pong magdiriwang ng mga kaarawan na uli sa isang buwan. Amen. So pag-pray po natin yung mga magdiriwang for the week, no? Dalawa po sila. Si Nanay Eliang at saka si Joy. Yay! So si Nanay Eliang po, December 3 mismo ang birthday niya sa Sunday. Tapos si Ate Joy po ay sa December 5. Nasara daw natin to kasi dalawa sila. At saka si Erica, November 30. Ayan. O, tatlo pala kayo. Talagang isasara natin itong ano. Ayan. Sige po, pag-pray na po natin yung mga may kaarawan at diretso ang pagsisimula ng panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa mga buhay at kalakasan na meron kami ngayon. Salamat kami nakapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng awit na gamit namin ang aming mga katawan upang minsan kabigyan ka ng kaluguran, O Diyos. Ngayon naman ang aming mga puso, dalangin namin patuloy. Makita mo yung mga puso namin ay karapat-dapat para sa iyo. Maging ang laman ng aming isip sa umaga na to, Panginoon, nawa walang ibang laman ito kung hindi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Una po si Erica sa November, Panginoon, 30. Lord, maraming salamat sa buhay ng bata na to. Patuloy na kumilos ka sa buhay ni Erica, Panginoon. Karunungan nagmumula sa iyo, magandang kalusugan, walang sakit karamdaman. Ang palagi namin hinihiling, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At tunay nga, Panginoon, lumaki siya na may takot sa iyo, Panginoong Jesus, at siya'y lumaki na magiging mabuting bata, O God. Ganon din, Panginoon, si Nanay Eliang, si Joy, Panginoon, December 3 and December 5. Salamat sa mga buhay nila kay Nanay Eliang. Thank you, Lord God, sa mabiyayang taon na patuloy na pinagkakaloob mo po sa Kanya. Patuloy na dalangin namin ng mahabang buhay pa. At ganoon din, magandang kalusugan. Kung may mga nararamdaman siya, Lord, patuloy na hinihiling namin sa iyo na ito'y maibsan, mawala at maglaho sa kanyang physical na katawan. In Jesus' name, Lord God, and we just thank you for her life. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid na si Joy. Salamat sa buhay niya, Panginoon, patuloy na nagagamit para sa iyong kaharian, para sa iyo, Panginoon. Lord, sa kanilang lahat, hindi maiksi ang iyong kamay. Ano man yung may mga hinihiling po sila, that's for sure. Kung ano man yung Lord God, tunay nga, Panginoon, ipagkakaloob mo po ito sa kanila. Sabi mo nga sa Isaiah, pangako mo yun, I, the Lord, when the time is right, you will make it happen, Panginoon. Huwag lang silang mainit, Panginoon. Kung ano man yung niluluhog nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, pasayahin mo ang mga anak mo na to na magdiriwang ng kanilang kaarawan. And for the rest of us, Lord, nawara, Panginoon, simula pa kanina ay nalulugod ka sa mga ginagawa namin sa iyo, and we continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Lord, may programa ito, may mga sinusunod kami, but let your will be done always, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng puso't kaisipan ng bawat isa sa amin, especially in your word. In Jesus' name we pray. Amen! 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 Hallelujah! So, tayo po, gusto ko simulan yung ating pag-aaral sa umaga na to doon sa sinasabi sa Acts 20 verse 35. Sino pong nakaka-memorize noon? Gawa. Pero hindi po ito yung ating main verse. Acts chapter 20 verse 35 po.
Meron po bang nakaka-memorize nun? It is more blessed to give than to receive. Masarap pong nagbibigay. Amen. Masarap nagkakaloob. Masarap tumutulong. Masarap ikaw yung nagpapala kaysa ikaw yung binibigyan. Wala nang problema kung ikaw yung binibigyan, kung ikaw yung nagre-receive. Pero di mo ba, mas masarap sa pakiramdam pag tayo yung nakakapagbigay. Amen po ba? Ano po yung mga possible na pwede natin ibigay? Siyempre, una na dyan, maiisip natin lahat. Financial help, financial needs. Ayan, yan yung mga possible things na pwede natin ibigay. Food, clothing, at marami pang iba na mga material na pwede po natin ibigay sa ating mga kapwa. Ngayon, paano natin yung binibigay? Paano po tayo nagbibigay? No? Isang tanong din po yan. Paano ba natin yung pinagkakaloob? Nagbibigay ka ba ng masaya? Nagbibigay ka ng galit? Nagbibigay ka ng naiinis? Minsan po, hindi lahat ng nagbibigay ay masayang nagbibigay. Tama? May nagbibigay na, oh, yan na nga! Bumili ka na, yan na! Oh, di ba? May gano'n minsan. May nagbibigay ng tulong. Oh, ayan! Wala na nga akong ano eh. Di ba? May mga ganong pagkakataon. So, tingnan natin paano po tayo nagbibigay. Oh, so, when we give, at pag po tayo yung nagbibigay, meron po tayong ginagawa na hindi natin namamalayan. No? When we give, we are doing something. At pupunta na po tayo sa ating verse, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ikalawang Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 8. So, mabasahin ko muna po siya sa NIV version. Sabi po rito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Basahin po natin siya sa Tagalog. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami, syempre, mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Salamat, Panginoon, sa aming salita na binasa. Patuloy na mangusap ka nga po sa lahat sa amin dito, at maging doon sa mga nakakarinig sa aming kapaligiran. In Jesus' name, Amen. Amen. Katulad po ng sinabi ko, pag tayo po yung nagkakaloob, meron po tayong ginagawa, at yung po yung tayo po ay naghahasik, tayo po ay nagtatanim. Amen. So, syempre, simpleng-simple lang naman. Pag konti yung inihahasik mo, naturalmente, konti lang yung aanihin mo. Pag marami yung inihahasik mo, marami ang iyong aanihin. At ito pong verse na to, minsan po ginagamit nila in giving or exhorting about tithes. But we have to take a look at it. Sabi dito sa subtitle na to, yung pagbibigay na ipinag-uusapan po dito, ito po yung pagbibigay tulong sa mga kapatid. Nakita niyo po yung Bible nyo, meron siyang subtitle, tulong sa mga kapatid. Basahin nyo na lamang po ng buo yung chapter 9 mamaya sa inyong mga tahanan upang lubusan nating maunawaan. Kasi ito yung isang verse na to na ginagamit panlaban doon sa mga, alam mo na, yung kumukontra sa pagbibigay ng ikapuan. Sabi ng Panginoon kung ano lang yung maluwag sa loob mo. Yung sinasabi rito, yung pagtulong. Kung ano kaya mo para tulungan ang isang tao o ang iyong kapwa, ang iyong kapatid sa pananampalataya, kung anong kaya mo, kung anong maluwag sa loob mo, yun ang ibibigay mo. Amen. So, pag tayo po'y nagkakaloob, no, tayo po ay nagtatanim. At napakarami
tao ang nangangailangan sa ating kapaligiran. Actually, kahit tayo mismo, tama po ba? Tayo mismo ay nangangailangan din. Hindi porke nagkakaloob tayo ay hindi na po tayo nangangailangan. Tayo mismo, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, ay nangangailangan din. Kapag tayo ay humahayo, ang dami natin na-encounter na talagang ang tao ay nangangailangan. Amen? Kasama na doon pag tayo lumalabas, pati hayop, nakikita natin, nagugutom. No? Wala silang makain, nakakaawa. Kung aanihin po natin ang kapaligiran na babagbag ang ating kalooban kahit sa mga hayop dahil wala po silang makain. At alam natin na kailangan nila ng tulong. Amen. So pag tayo po ay nag-e-evangelize, we are sowing. Tayo po ay naghahasik. No? Naghahasik, nagtatanim po tayo. At pag nagtatanim, syempre, naturalmente, umasa ka ng pag-aani. Tama po ba mga kapatid? Dito po sa ating ginagawang paghayo, pagbibisita, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo po ay nagtatanim. Umasa po tayo na tayo po ay aani. Na sa darating na panahon, ibibigay pagkakaloob ng Diyos ang ating pong pag-ani. Ano ba yung mga binibigay po natin? Hindi man tayo nagbibigay literal ng kanilang mga pangangailangan. But we give our time. We give our effort. Naunawaan po natin, we give our care for them. We give our heart for them. Kasama nating binibigay sa kanila yung ating pong mga puso. No? Hindi tayo basta nagbabahagi. Nang dahil lang kailangan dumami tayo, basta lang tayo lalabas dyan at magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po. Kung mapapansin ninyo, hindi ba, sa tuwing tayo may pupuntahan dyan, nababagbag ang kalooban natin, lalo na kung ang kalagayan ng isang tao ay alam natin na meron siyang pangangailangan. Kung ano man yung mga pangangailangan nila. At napakarami sa mga pinupuntahan natin, sila may mga sakit. Amen po ba? No? Kaya talaga ang ating panalangin sa kanila ay kagalingan doon sa mga pangangailangan nila na yon. So yun po yung mga tinatanim natin dito sa ating kapaligiran. At naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos. Na sa ating pong binibigay sa kanila, meron po tayong aanihin. Meron po magbubunga at magbubunga. Sa takdang panahon ng Diyos, magbubunga po yung ginagawa natin na yan na pagbibigay. Alam niyo po, ang pagbibigay, hindi lang naman yan palagi sa pera, pinag-uusapan. Amen. Kasi ang tao, pag sinabing bigay, ang kaisipan agad, pera. No? Hindi naman din lahat ng tao kailangan ng pera. Minsan ng tao, kailangan niya lang ng oras mo. Minsan ng tao, kailangan niya lang ng pakikinggan mo lang siya. Ganon. A shoulder to lean on. A shoulder to cry on. Minsan ng tao, kailangan lang nila ng ganon. At yun yung mga pwede nating ipagkaloob kapag tayo po ay nag-evangelize. Why? We show them that we care for them. Genuine care. Authentic. Walang halong kaplastikan. Kung hindi talagang yung ano yung nararamdaman nila, nararamdaman din natin. Hindi natin pinagdadamot kung sila man ay, kung tayo man po ay talagang nag-spend ng oras, ng lakas po natin. Di ba kahit na minsan nakakapagod, it is worth it na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Tayo po ay nagkakaloob. Pag tayo nagkakaloob, alam ng Diyos may nababawas sa atin. Sinusustain ng Diyos kung ano man yung nababawas sa atin. Sinusustain ng Diyos kung ano man po yung mga nawawalan sa atin. Ang mga anak ko pagod na, bibigyan niya tayo ng lakas. No? Napakabuti po ng ating Panginoon. At napakasaya ng ginagawa po natin itong mga bagay na to. No, alam ko kayo din, nararamdaman ninyo kung paano sumasaya tayo every time po na tayo ay nakakapagbahagi, nakakapanalangin sa mga tao na alam natin na kailangan nila. No?
Kailangan nila ng presensya. Presensya lang natin, masaya na sila eh. Narinig niyo ba si Nanay Denang? Lagi ko kayong inaabangan tuwing Biyernes, sabi niya. Ang expectation niya, tuwing Biyernes, naroon tayo sa kanila. Hindi ba masarap po sa pakiramdam, nasasabihan ka ng tao, inaabangan ko kayo? No? Wala tayong binibigay, tama po ba? Wala tayong binibigay na kahit anong material. Pero yung presensya natin, yun minsan yung mahalaga sa tao. Yung presensya mo, pinaglalaanan mo ng oras ng mga tao, yun ang kailangan nila. Hindi nila kailangan ng kahit ano paman. Ano ba yung dala-dala po natin? Dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. At naniniwala tayo, yun ang hinahanap nila. Hindi lang ni Nanay Denang. Amen? No? Kaya sabi ko nga sa kanya, Nay, huwag ka na lang umasa na tuwing Biyernes kami narito. Nasa susulpot na lang kami. No? Kasi mahirap naman na talagang yung mangangako tayo na, sige, huwag ka mag-alala kada Biyernes. Kasi nga, inililibot natin tong buong lugar na to itong ating mga kapitbahayan. No? Pero ganun pa man, nakakapagtanim tayo, hindi natin namamalayan, ginahanap nila tayo. Amen. So yun po yung mga naitatanim natin sa puso, sa buhay ng mga taong hinahayuhan natin. Pangalawa, na nagagawa po natin kapag tayo po ay nagbibigay. Ayan, yung pong ating project na malapit na po natin gawin sa ating Thanksgiving service on December 17, our Cheerful Heart Project. Di ba nagbibigay po tayo? Anong partisipasyon ng kongregasyon? Nagbibigay po kayo. Amen po ba? Nakita ninyo yung inyong pagbibigay. Ito yung sinasabi. Magbigay ka yung kusang loob sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob. Dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Kaya nga lagi kong sinasabi, anong presyo or anong halaga ang masaya mong ibigay para dito sa gagawin nating proyekto na to na ibibigay din natin as a blessing to others. Masaya kang ibigay yung 5 piso, bigay mo yung 5 piso kaysa magbigay ka ng 50 pesos na kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Nagmamurmur ka pa. Wag na lang, pagka ganon. Nakita po natin, ayaw ng God, magbibigay ka na rin lang. Ito naman ay para sa ating kapwa mga tao, itong proyekto natin na to, magbibigay ka na rin lang, maging masaya ka doon sa pagbibigyan mo, doon sa ginagawa mo. Dahil alam natin lahat na yan ay ibibigay din natin as a blessing to others. Amen! Bibigay din natin. Nakikita nyo naman po, kada end of the month, nagre-report kami sa inyo. Magkano ang nalikom natin simula nung inumpisahan natin yan buwan ng Agosto. No? Although, hindi na po tayo aabot doon sa target natin na 5,000 dahil 2,000 plus pa lang, August, September, October. Yung huli kong na-report sa inyo, 2,000 plus pa lang siya, hindi na po siya aabot dun sa 5,000. Kaya nga sabi ko, kung ilan ang aabutin ng halaga na yan na ating naipagkaloob, yun ang bibigyan. Amen po ba? Yun yung pinagkaloob ng bawat isa eh. Yun yung kasiyahan ng puso ng bawat isa eh. Kung ano yung masaya sa'yo, na alam mo, yan ay itutulong din naman natin. No? So, syempre po, pinagpe-pray din natin kung sino yung mga magiging candidate natin, sino talaga yung deserving, hindi man malaking halaga to. No? Hindi natin kinakaya pa yung malalaking halaga. Kung pwede nga lang, bibili na lang tayo sa SM nung nakalalagyan na ganyan. Pero alam niyo, magkano yung ganon? 500, mababa. Pero masarap ipagkaloob yung ganon, no? Nakaganon na siya. Bakit? Kumpleto na yun. Kumpleto na nilang magagamit. Pero sa ngayon, kung ano nga yung kinakaya po natin. Sabi nga dito, magbigay tayo ayon sa ating pasya, ayon sa kinakaya natin, ayon sa kung saan ka masaya. Kaya mga kapatid, nawa po, pag kayo nagkakaloob dito, wala na kayong ibang iisipin. Hindi ko naman sinabing mag-isip kayo ng kung ano-ano, pero very transparent naman po kami dito kung saan po napupunta yung ating mga pinansyal na
nalilikom. At kayo nakapagsasabi, kahit hindi pa na namin i-report how much it is, sa bilang natin na to, matatansya nyo naman kung yan ay malaki o maliit. Amen po ba? Kayo mismo makapagsasabi na hindi po kalakihan. Bakit? Sa ngayon kasi tayo ay iilan lamang. No? Pero ang mahalaga, paano mo siya binigay? Paano mo siya binibigay? No? Pag tayo'y nagkakaloob, masaya ka ba? Lalo na kung ang pinag-uusapan ay pinansyal na pagbibigay. Kusa mo ba yung binigay o napilitan ka lang? No? Mas masarap po, hindi tayo napipilitan. Pag palabigay ka, haapaw ang biyaya. No? Pag matulungin ka, sigurado sa dating ng tamang panahon, pag ikaw naman ang nangailangan, tutulungan ka din ng mga tinutulungan mo. Amen? Ito yung mga aanihin mo sa yung mga tinatanim. Bakit? Sabi po sa Proverbs 11, verses 24 to 25. Kawikaan po. Tingnan niyo po ang sabi dito. Kawikaan 24. Proverbs chapter 11, verses 24 to 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Basahin nyo, nakasulat po yan sa Bible. Hindi ko po yan iniimbento. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap sino? Ang tikom ng mga kamay. Verse 25. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Nakita mo natin to? Kaya nga sabi ko, pag palabigay ka, aapaw ang biyaya sa iyo. Aapaw ang biyaya sa atin. Kung tayo man po ay palabigay, buong puso mong pinagkakaloob ang iyong pagpapala sa iba. Sabi sa verse 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil. Pinupuri ng balana ang nagbibili ng pagkain. Kapag nga maramot, pag pinagkakait mo, kung meron ka rin lang naman, kahit nasabihin mo maliit na bagay lamang ito, basta meron at hindi ka nagdaramot. Di ba? Tayo ay pagpapalain, payayamanin ng Diyos ang mga taong mapagbigay. No? Nakita po natin to. Parang hindi mauubusan kapag ang isang tao ay palabigay. Maaaring magkulang paminsan-minsan, pero hindi mauubusan. Bakit? Sinusunod ang prinsipyo ng Diyos. Sinusunod ang salita ng Diyos. Na kapag tikom ang kamay natin, ay wala po tayong mapapala. Hindi ako may sabi dyan. Yung Biblia po ang nagsabi. Amen. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. No? Kaya kahit nasabi mo, di maliit lang naman yung binigay ko, okay lang yun. Kasi ang tinitignan ng Diyos doon, paano mo siya binigay? Hindi mo pinag-uusapan dito yung halaga ng iyong ibinigay. Ang tinitignan po sa atin ng Diyos, yung kalagayan ng puso po natin nung tayo ay nagbigay. Amen. Yung kusang pagbibigay at hindi napipilitan lamang, yun ang nais ng Panginoon. Pagdating sa ating pagtulong sa mga kapwa po natin, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung kaya natin i-bless ang mga hindi pa natin kapatiran, mas lalo na dapat yung mga kapatid na natin sa pananampalataya. Hindi natin sila dapat pinagdadamutan. Amen po ba mga kapatid? No? Sabi po, pangatlo, giving in church, giving also to others. Balik po tayo dun sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Ito po yung pagkakaloob sa church. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanan sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos,
Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin, na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, unang sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Nakita po natin to, nag-abuloy na sila o ibinigay na nila kung ano yung para sa iglesia. Gusto pa nila makatulong doon sa iba, sa mga taga-Judea. Alam niyo ba kung anong dinanas ng mga Macedonia? Itong sinasabi rito na meron silang matinding pagsubok, sila po ay nasunugan. Ikaw na yung masunugan, pero nakita niyo yung puso nila, yung taga-Macedonia. No? Sinabi ba, naging katwiran ba nila na, teka, nasunugan kami, hindi muna ako magbibigay. Naging katwiran ba nila yon? Hindi. Ayan o, nakasulat. Amen? At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So, anong ibig sabihin nito? Walang dahilan para hindi tayo magkaloob. Una, sa ating Diyos. No? Kasi alam naman ng Diyos eh. Alam naman ng Diyos kung naghihikahos ka, alam ng Diyos kung naghihirap ka, alam niya yan. Pero tinitingnan ng Diyos, sa ganitong pagkakataon, susunod pa rin kaya ang anak ko? Susunod pa rin kaya ang mga anak ko? Masaya pa rin kaya silang magbibigay? Masaya pa rin kaya silang magkakaloob? Dahil bukod sa kanilang ginawang pag-aabuloy, na binigay nila kay Pablo, nagkaroon pa rin, gusto pa rin nila, sabi nga ni Pablo dito, no? Gusto nila makatulong pa sa mga kapatid sa Judea. So, higit doon sa inaasahan ni Pablo, yung ipinagkaloob ng mga taga-Macedonia. At naniniwala tayo, hindi pinabayaan ng Diyos itong mga tao na to. Hindi sila nagkulang. Bakit? Pinagkaloob nila kung ano yung nararapat. Kasi prinsipyo po ng Diyos, yung nasa verse 8, chapter 9 ng 2 Corinthians. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo saan? Saan niya, God? Gustong gamitin natin yung mga pagpamalang natatanggap natin sa pagkakawang gawa. Nabasa po natin to? God wants to bless us for us to bless others. Yun po ang prinsipyo ng Diyos. Bakit? Ang Diyos po natin mismo, very generous. Ang Diyos natin mismo palabigay. Kung hindi ba siya palabigay, akalain mo pati buhay niya, binigay niya para sa atin? Hindi po ba? Pati buhay niya, binigay niya. No? Ano ba yung naging ministeryo ng Diyos dito nung nandito pa siya sa lupa? Hindi ba hindi siya tumigil sa kakatulong doon sa mga humahabol sa Kanya, doon sa mga nakikinig sa Kanya, doon sa mga tumatawag sa Kanya, doon sa mga nagpipilit na makalapit sa Kanya? Hindi ba talagang halos lahat yun ay talagang binigyan niya ng tulong? Tulong pinansyal ba yung binigay niya? Hindi. Anong kinakailangan ng mga lumalapit sa Kanya? Yun ang pinagkakaloob niya. At karamihan po, anong lumalapit sa ating Panginoong Hesus, noong panahon na nandito pa siya sa mundo, ay kagalingan. Kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sila ba'y gumaling? Opo, silang gumaling. Bakit? Sila'y nanampalataya. Dahil meron silang pananampalataya sa Diyos na sila ay gagaling. Nakita mo yung babaeng inaagasan ng 12 years? Ano sabi niya? Mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling na. Nangyari ba yun sa kanya? Yes! Gumaling siya. Amen. Wala pa silang ano nun. Wala pa sila talagang encounter ni Jesus Christ. Naramdaman ng Panginoong Hesus, may humipo sa akin. Diba? Kung nabasa niyo na po yung kwento na yon, kasi may lumabas. Naramdaman niya may lumabas na kapangyarihan mula sa Kanya. Kaya alam ng Diyos.
Amen? Ang Diyos po natin mismo, hindi madamot. Siya po ay palabigay. Up to the extent na pati yung buhay niya ay binigay niya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Ganoon magbigay ang Diyos. Kaya nga sabi, pag meron ka ng Panginoong Yesus sa buhay mo, wala ka nang kailangan. Amen po ba? Tayo po ba ay nakukontento na meron na tayong Jesus Christ sa ating mga buhay? Wala na tayong kinakailangan pa? Hindi po tayo nakukontento. Yun po yung totoong sagot. Tama po ba? Hindi tayo nakukontento. Nagsusumikap, nagpipilit pa rin tayo na kung saan yung satisfaction mo talaga, pag yung sa sarili mo, dito ka masasatisfied, hanggang di mo yun naaano, hindi ka titigil. Pero meron na tayong Diyos, di ba? Sabi, yung pinag-aralan natin nung nakaraan, parang yung nakahukay nung kayamanan. Anong ginawa niya? Binenta niya yung kanyang ari-arian, binili niya yung lupain na yun. Bakit? Natagpuan niya yung tunay na yaman mga kapatid. Natagpuan na natin ang tunay na kayamanan. Ano man yung mga naisin natin sa buhay, ano man yung mga hinihiling natin sa Diyos, sa tamang panahon po ng Diyos, pagkakaloob niya po yan. Huwag lang po tayong mainit. Huwag din natin bibigyan ng oras ang Diyos. Kasi ginawa ko na yan dati sa sarili ko. Sabi ko, at the age of 35, dapat ganito na ako. Pinahiya ako ng Diyos. Hindi nangyari kung ano man yung mga sinasabi ko sa sarili ko. Dapat, pag 35 years old na ako, I am already satisfied with my life. Which is the very opposite of it. Yun yung totoong nangyari. Amen. Kaya kung ano man po yung hinihiling natin sa Panginoon, huwag natin siyang didiktahan. Lord, dapat sa 1 taon dapat ibigay mo na yun, Lord ang tagal na Hindi po natin pwedeng ganunin ng Diyos. Kasi siya yung higit na nakakaalam kung kailan dapat. Amen po ba? Siya yung higit na nakakaalam ng best time na ma-receive natin yung blessing. Baka hindi pa kasi ikaw handa, kapatid. Nabawa, ibuhos ng Panginoon yung pagpapala ngayon sa'yo. Hindi ka pala handa. Baka pag nangyari yun, ay ikaw ay maglaylo. Pwede din mo ba? Baka pag sobra yung pagpapala mo, sabi nga, di ba yung mayayaman, wala na silang kailangan, baka hindi ka na lumapit sa akin, parang ganyan. Baka hindi ka na lumapit sa Diyos natin. Kasi ang tao, kailan ba lumalapit sa Diyos? Pag may kailangan. Pati mo, pag walang kailangan, pag masaya yan, saan lumalapit? Pinayayaman si S.A. at si Robinson. Tama po ba? Pag wala masyadong kailangan ng tao, tingnan mo, nagsasaya. Masama bang magsaya? Hindi naman. Di po tayo KJ dito. No? Wala pong problema sa pagsasaya. Ang pinag-uusapan natin dito, kailangan lagi natin inuuna. Dapat, bilang mga mananampalataya lagi nating inuuna ang Diyos. Lagi nating kinakausap ang God. Lord, tama po ba itong gagawin ko? Tama po ba itong desisyon ko? Kung hindi, Lord, ay ayusin mo yung puso ko, ayusin mo po yung isip ko, na ako'y makasunod sa iyong kalooban. Kasi minsan, yung gusto po natin, pinipilipit natin ng Diyos. No? Na-frustrate po akong maigi noon Nung nag-35 ako, wala kahit isa nung gusto ko sa buhay. Na-frustrate talaga ako noon. Kasi mataas ang tingin ko sa sarili ko binagsak ako ng Diyos. No? Huwag niyo na po antayin yung gano'n at huwag nawa na ninyong maranasan yung mga ganong bagay. Hintayin natin kung kailan po ang go signal ng Panginoon. Kailan ba kami nagkabahay? I am already 40. Parang ganyan.
Malayo na sa 35. Kaya nga 25 years to pay na lang yun dahil sa edad ko sa pag-ibig. Kasi pag bata ka pa, 30 years to pay po talaga ang housing loan. Pero pag 40 years old ka na pataas, hindi na 25 years na lang yun. No? So hindi, alam mo yun, no? Hindi na namin yun hinahanap. Maraming nag-aalok. Pero tumitingin kami, gusto ko Di ba? Gusto ko Yang San Amayon, Nay Emma, lupa pa lang yan, napuntahan na namin yan ni Ben. Sumasama ako sa yung tawag doon, tripping. Una namin pinuntahan yung Patrese, yung subdivision doon. Yung unang-una natin tinignan. Hindi. Patrese. Nalimutan ko yung pangalan. Hindi. Basta doon po yun, mama, yung pag naalala ko. Sabi sa isip ko agad, di namin kaya. Alam niyo, magkano pa lang yun noon? 2,000 plus. Hindi sa Bugtas. Sa kalagitnaan lang siya ng Patrese. 2,000 plus, 2,000 plus pa lang yun noon. Sabi ko na, hindi namin kaya. Ganun pa lang kababa yun noon, yung mga bahay sa mga subdivision. Sinasabi ko na agad, hindi natin yan kaya. Tapos yung sa San Amayon, sabi nila, 2,000 plus lang din yan Yung mga nauna dyan, up and down na yun, gustong-gusto ko din. Pag kinuwenta ko, di natin kaya. Wala naman po kami kinaya. Sa totoo lang. Di mo talaga kaya. Pero sa tulong ng Diyos, kakayanin mo. Amen. No, kayo mga kapatid ko, ano man po yung pinagpe-pray ninyo? Hindi madamot ang Diyos natin. Buhay nga niya, pinagkaloob niya. Ito pa kayang mga, ano man yung mga naiisip mo na mga material na bagay, hindi nga ba yung kayang ibigay? Ngayon, titignan natin yung kondisyon ng puso natin, kondisyon ng isip natin, at paano din kayo bilang isang pamilya, paano kayo manampalataya, yung pagkakaisa ninyo, yun dapat magtugma-tugma. Yung mga bagay na yun. Amen. At huwag tayong makakalimot sa Diyos. Yun yung napaka-importante doon. May pinagpe-pray ka, may gusto kang hingin sa Panginoon, gusto mo ng pagpapala mula sa Panginoon, huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Kung hindi mo man yan agad matanggap, agad-agad, huwag kang aalis. Baka pag alis mo, yung pala yung plano na ng Diyos ibigay sa'yo, hindi mo na matatanggap. Nainip ka Amen po ba? Alam niyo po ngayon, meron ako uling isang gusto pa na pinagpe-pray ko din. Gusto ko ng bahay na maluwag, may bakuran, may lupa. Kasi yung bahay namin doon, hindi maluwag yung lupa. Walang playground yung mga pusa ko. Oo, sa totoo, kasama sa pangarap ko yung mga alaga namin. Gusto ko na malaya silang nakakalaro, nakabako, malayang naglalaro yung mga pusa ko, yung aso namin. Ganun naman ang gusto ko ngayon. Kung kailan ibigay ng Diyos, bahala ang Diyos. Pero hindi ko pinipilit at hindi ko pinipilipit ang mga sarili namin para makuha yan. Ginugusto lang ba? Di ba minsan nasa sa isip mo pa lang, pag natuwa ang Diyos sa'yo, binibigay niya na? Amen po ba? Naranasan niyo na po ba yan? Minsan iniisip mo pa lang, pero dahil natutuwa ang Diyos sa'yo, binibigay niya na sa'yo agad-agad. Hindi mo hiningi, binigay sa'yo. Bakit? Natuwa yung tatay mo. Mahalaga, patuwain natin. Alam mo yun, yung give glory. Give glory to the Father. Give glory to God. Pasayahin natin ang ating Diyos. Yun po talaga yung natin, no? Sabi po sa 2 Corinthians 9:10, diyan lang po tayo, hindi tayo masyadong lalayo. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi
at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Hanggang verse 10 lang muna. Sino nagbibigay ng binhi? Ang ating pong Diyos. At ano yung binhi na yon? Actually, yung binhi na yon, hindi po yun yung nasa sa isip natin na pwedeng pera o material na bagay na binhi. Alam niyo kung ano yung binhi na yon na masaganang binibigay ng Diyos sa atin? Yung kanyang salita. Bakit? Anong sabi? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasi at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito. Ano ba yung bungang inaasahan niya? Upang mamuna ng sagana ang inyong kabutihang loob. Nakita po natin to. Paano bubuti ang loob mo kung material na bagay yung binhi? Ang binhi na to, ang nagkakaloob ay ang Diyos, ay ang kanyang salita. Pag tayo po ay talagang sumusunod, puno ng salita ng Diyos, sasagana, ano sabi? Sasagana ang kabutihang loob natin sa ating mga puso. Dahil ganun ang Diyos natin. Kung paano niya mahalin ang mga tao, ganun niya gusto na bawat isa sa atin, ganun natin matanggap, ganun natin mahalin ang mga tao, ang mga kapwa natin, kahit hindi po natin sila kakilala, kapag sila hinahayuhan natin. Amen? Anong sabi? Anong gusto makita ng Diyos na mamunga sa binhi na yan? Yung kabutihang loob po natin. Mabuting kalooban. Mabuting puso. Yun ang nais ng Diyos na sumagana sa atin. And then everything else will follow. Kapag mabuti ang kalooban po natin, sa palagay po ba natin, ay papabayaan tayo ng Diyos kung mabuti ang kalooban natin? Di ba hindi naman? Hindi tayo pababayaan po ng ating Diyos. Verse 13, ay 11 to 12. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Nakita po natin to? Iisa ang sinasabi ng Diyos dahil ito ang kanyang prinsipyo. Pasasaganain na tayo sa lahat ng bagay para ano? Para lalo tayong makatulong sa ilan? Hindi. Saan? Sa marami. Amen. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Paano magbigay? Paano tumulong? Para itong mga mabibigyan na to, itong mga matutulungan natin na to, anong sabi? Sila'y magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ginamit tayo ng Diyos para doon sa tulong na kailangan ng mga tao na ating maaabot. Amen po ba? Yun daw yung magiging dahilan ng walang hanggang nilang pagpapasalamat sa Diyos. Kung tayo po ay masagana ang ating puso, masagana ang ating kalooban sa kabutihang loob. Bukas ang puso. Dapat sabi, kasi para yun sa Macedonia. Una nilang pinagkaloob ang kanilang mga sarili sa Diyos, pangalawa sa amin, sabi ni Pablo. Dapat talaga ganun. Yung commitment sa Diyos, yung relasyon sa Diyos, nandoon. Kaya mo ito magagawa dahil sa Diyos. Amen po ba? Kaya natin magagawa ang mga bagay. Mamamahal mo ba yung hindi mo kakilala? Maaawa ka ba dun sa mga hindi mo kakilala? Bibigyan mo ba yung mga hindi mo kakilala? Paglalaanan mo ba ng oras yung mga hindi mo kakilala? Magpapakita ka ba ng concern sa hindi mo naman kaano-ano? Pero ang lahat ng iyan ay kaya nating ibigay sa tulong ng Diyos.
Kaya tandaan niyo mga kapatid, pag sinabing pagbibigay, huwag tayong masyadong nakapokus doon sa pera. Amen? Ang dami-dami, pag sinabing bigayan, maraming bagay na pwede nating isipin when it comes to giving. Yung pagbibigay sa Diyos, given na yon. Pero yung pagbibigay sa maraming kaparaanan, sa maraming mukha ng pagbibigay, kaya nating magbigay. Wala kang pera, magbigay ka ng oras mo. Wala kang pera, magbigay ka ng panalangin para sa kapwa mo. Wala kang pagkain, magbigay ka ng sumama ka, magbigay ka ng oras. Yun mabibigay mo. Amen po ba? Bakit? Kasi maganda yung kalooban mo. Nakikita naman ng Diyos yan. Yung anak mo gustong magbigay kaso walang maipagkaloob sa ngayon. Pero dadating ang panahon. Anong sabi? Pag pinasagana na ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi naman niya sa verse 11 pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Ang dami nating gustong bigyan. Amen po ba? Kaya minsan nag-wish tayo, sana laging puno yung bigasan natin, laging puno yung bulsa natin para pag may nagsabi sa'yo, meron ka bang ganito? Meron kang ibibigay kasi gusto nating magkaloob. Dahil alam natin ang prinsipyo ng Diyos, naiintindihan po natin ang prinsipyo ng Diyos. Kaya yun isa yun sa mga pinapanalangin ko din, na ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala nang sa ganon, kapag may lumapit sa akin, meron din akong iano. May ibibigay ka kahit na pa konti-konti. Bakit? Minsan sa buhay namin, naging ganon din kami, receiver. So nauunawaan mo ngayon kung anong pinagdadaanan ng ibang tao na wala. Amen po ba? Kailangan marunong tayong umunawa doon sa mga sitwasyon ng mga tao. No? Nasabi, pasasaganain tayo ng Diyos para makatulong tayo sa marami. Tandaan natin, ayaw ng Diyos na madamot. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Kapag ginagawa daw natin yan, bukas palad na pagbibigay, anong sabi? Tayo ay matapat na tumatalima sa mabuting balita ni Kristo. And what is that? Matapat na tumatalima. That is an obedience. Pagsunod. Amen, mga kapatid. Marunong tayong sumunod kapag tayo daw po ay gumagawa ng mga ganitong bagay. Bukas palad na pagbibigay. Kaya nga, ang pamagat nito, open heart, open hands. Kasi pag bukas ang puso mo, mabuti ang kalooban mo, katulad ng binasa natin kanina, walang question sa pagbibigay. Amen po ba? Pag bukas ang puso at mabuti ang kalooban. Bakit? Marunong tayong sumunod. Amen. Panghuling verse, yun sa verse 14. Kaya kung pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa kanilang kaloob ng Diyos sa inyo. Alam mo, pagka ganito tayo sa mga tao, mamahalin ka ng tao. Mamahalin po tayo ng tao. Minsan, may mga pagkakataon, minsan yung mga tao na naabot mo, sila na yung kusang lumalapit sa'yo. Sila yung kusang lalapit sa'yo. Babatiin ka. Di ba ate, ikaw yung tumulong sa amin? Minsan hindi mo na nga sila kilala eh. Pero ikaw, hindi ka nila makakalimutan dahil sa iyong kabutihang loob. Actually, hindi naman yung binigay mo yung matatandaan nilang una eh. Ano yung una nilang matatandaan? Yung kabutihang loob mo na pinakita mo sa kanila. Amen? Yan sabi rito, buong pagmamahal nila kayong idadalangin. So, hindi natin namamalayan. Dumadami yung nag-i-intercede sa atin kapag tayo po ay bukas ang palad sa pagbibigay. Amen? No? Kaya mga kapatid,
tinuturuan po tayo ng Diyos. Pag tayo nagbigay, sa kahit anong mukha ng pagbibigay, gawin po natin itong masaya. Lalo na kung ito po ang pagbibigay na gagawin natin ay pagtulong sa kapwa, masaya ka, masaya yung puso mo. Yun yung sinasabi ng salita na to. At bukod doon, nagtatanim po tayo. At sigurado sa ating pagtatanim, tayo po ay aani. Amen? Kapag meron na tayong Diyos, sabi nga, na isang awitin, hindi mo nahahangarin ang yumaman sa mundo. Bakit? May Diyos ka eh. Si Lord na magpapayaman sa'yo. Tama ba? Si Lord na magkakaloob. Si Lord na magbibigay. Bakit ito kaya yung binigay ng Diyos sa atin? Hindi ko rin po alam. Basta ang alam ko, masayang-masaya ang puso ko. Masayang-masaya ang puso ko ng Biyernes. Masaya, pero nalulungkot din dahil yung mga seniors, gusto nila, hindi lang nila kinakaya talaga. Diba nakakabagbag din ang kalooban? Kaya tayo na lang yung lalapit sa kanila. Amen? Masayang-masaya ang puso ko. Nakasama natin si Nanay Tikang. Tagal ko nang pinagtatanong, saan mo nakatira si Nanay Tikang? Nandyan lang pala, laging dinadaanan. No? Kumbaga, yung mga ganun pong moment, walang katumbas na ano yan. Walang katumbas na halaga. At bukod sa napakakwela pa rin ang matanda na yun, nakuha niya kaming patawanin ng patawanin. Di ba? Kaya makikita mo yung aura niya, maliwanag, masaya. 88 years old na po si Nanay Tika. Oo, malakas pa. Yun lang talagang yung kanyang rayuma. Yung medyo doon siya nahihirapan. No? At isang bagay, kaya malakas din siya, hindi siya bumibitiw, hindi siya umaalis sa world. Dahil meron din naman po silang inaatenan. Amen. Napakabuti. Napakaganda. Yung mga, kaya nga nilagay ko doon, nung pinost ko yun, ang caption ko doon, it's really a treasure. Kasi hindi yun matutumbasan ng kahit anong halaga. Amen. Mga kapatid, alam niyo po ba yung, baka yung iba sa inyo ay wala pa eh. Pero di ba ako masyadong matanda? Alam niyo ba yung kantang higit kong kailangan? Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo. Sana po alam niyo. Pero kung hindi man, mag-hymn na lang din kayo. Tayo po tayong lahat, samahan niyo po ako. Awitin po natin to at sabihin natin sa Panginoon. Nais ko humingi ng tawad, lalo na sa tutog to. Minsan po talaga hindi nakahanda. No? Kaya talagang ito po ay sa pangungusap ng banal na spirito. Hindi natin maikukumpara sa kahit kanino pa man na meron na tayong Diyos. Amen po ba? At hindi na natin nahangarin ang ano pa man sa mundo. Bakit? Meron tayong Panginoon. Siya yung ating kasapatan. And everything else will follow. Ano man yung mga hinihiling natin sa Panginoon, hindi maiksi ang kamay ng ating Diyos upang hindi niya yan ipagkaloob. Kapatid, magtiwala lang tayo sa Kanya. At huwag tayong aalis, huwag tayong bibitiw, huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa. Amen! Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang kabanalan mo, ang katwiran mo, inanasan ang buhang ng puso.
Yes, Lord. Wala naman talagang kailangan kami, maging ang mga tao sa mundo na to, kundi tanging ikaw lang, O Diyos. Dalangin ng aming mga puso, Panginoon, na makontento kami doon sa kaalaman na meron kaming Jesus sa aming mga puso. Meron kaming Diyos sa aming mga buhay. Ito'y sapat-sapat na at higit pa, Panginoon, sa kahit ano pang mga yaman meron sa mundo na to. Ang mga yaman sa mundo na yan, O Diyos, kayang-kaya mong ipagkaloob sa iyong mga anak yan. Lalo't kung ikaw ay matutuwa, napakaliit na mga bagay na yan, Panginoon, upang hindi mo ipagkaloob yung mga material na bagay na yan na amin pong nilalais sa mundo na to, na aming hinihiling sa mundo na to, Panginoon. Pero unang mailagay sa puso namin, O Diyos, na kami magkaroon ng kakontentuhan dahil meron kaming Jesus, na ang mga kalooban namin, katulad ng inaral namin ngayon na salita mo, maging mabubuti ang aming mga kalooban. Naunahin namin na ipagkaloob ang aming mga sarili, O Diyos, sa iyo. Hallelujah. Pangalawa, sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwa, Panginoong Jesus. At higit sa lahat, O Diyos, salamat, tinuruan mo kaming magbigay. Magbigay sa larangan na kung ano yung kaya naming ibigay. Dahil hindi lahat ng binibigay ay puro pera lang. Hindi lahat ng kailangan ay pera. Maraming mga bagay na maaari kami ipagkaloob, lalo sa aming mga kapwa, O Diyos. Kaya salamat sa pagmumulat mo po sa amin ng mga ganitong katuruan, Panginoon. We ask for your merciful blessings, Lord God, na nawa nga ang bawat isa sa amin, managana ang aming kalooban, managana ang mga puso namin, magbago ang kaisipan namin, Panginoon, na tanging sa iyo lang, O Diyos, nakapokus, sa iyo lang, Panginoon, na ikaw lang ang bibigyan namin ng kaluguran, ikaw ang bibigyan namin ng kasiyahan, O Diyos, ikaw ang itataas namin sa aming mga buhay. Pagmamalaki namin kung anong mga ginagawa mo, ano man ang sitwasyon ng buhay namin, whether nahihirapan kami o hindi, whether masaya kami o hindi, whether meron kami o wala, O Diyos, itataas ka namin sa aming mga buhay at patuloy na ipagmamalaki ang aming Diyos na buhay na kayang ipagkaloob ang lahat ng bagay dahil pag-aari niya ang langit at ang lupa. Ang mundo na tutungtungan lang ng iyong mga paa, O God. Ganun kakalaki, ganun kakadakila, ganun ka makapangyarihan, God. Kaya walang pwedeng ikumpara sa iyo at wala rin pwedeng ipalit sa iyo, Panginoong Yesus. Because you deserve all the highest praises and adorations. In Jesus' name we pray. Amen.